Amen? At ating basahin muli yung ating the very scripture dito sa 1 Peter 5, 1 up to 5. The elders which are among you, I exhort, who am I also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but a ready mind. Ready mind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that faded not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisted the proud, and giveth grace to the humble. Let's pray. Dakilang Ama, salamat muli sa mensaheng ito, sa salita itong binasa namin, at ikaw siya magpatuloy na magayag sa amin. Maunawaan namin ang mga mensahe na aming marinig, mga salita mo, Lord. Patuloy mo kami correct at maging katanggap-tanggap ang aming puso, ang aming buhay, ang aming isipan sa mga salita at sa iyong Espiritu Santo na siyang patuloy na gumagabay sa amin. Gabayan mo kami patuloy sa aming pakikinig hanggang sa matapos ng servisyo ito. Pagpalain mong bawat isa. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. Okay, so dito na kayo. So si Brother Branham, siya ay God's elder sa Abraham Tabernacle. Of course, siya ay pastor dyan. Amen. Nung siya ay nagpapastor sa Abraham Tabernacle. At siya din yung messenger. Amen. Ng mensahe sa huling kapanahunan. So siya ay God's elder natin pagdating sa huling mensahe, sa huling kapanahunan na ito. Okay? Kaya, ang scripture talaga yung verse 5. Tayo na mga younger, no? Ye younger, submit yourself unto the elder. Ye all of you be subject to one another and be clothed with humility, for God resisteth the proud and giveth peace to the humble. Every follower of Christ ay nangangailangan talaga sila ng elder. Okay? Ang elder ay tinatawag din niyang mentors. Mentors ang siyang magko-correct sa atin, ang pastor, ang elder, ang siyang magko-correct sa atin. At kailangan natin ng fellowship. Okay? At of course, yan din yung magbibigay sa atin ng doctrinal accountability. At yung mentors o yung elder, accountable siya sa lahat ng mga doctrine na ituturo niya. So, ibig sabihin, for no one, not even a single believer, grows alone. So, hindi ka lalago na mag-isa. Meron talagang gagamitin ng Diyos na elder, na mentor, na pastor sa'yo para i-guide ka niya sa salita ng Diyos. Kaya nga ang pastor ay sabi sa Bible na siya ay gift. Okay? Dahil sila yung God's representative. Sila ay representative ng Diyos sa bawat tao, no? Sa bawat mananampalataya, lalo yung mga tupa na naligaw na landas. Okay, sila yung he represent God to you. He represent God to us. Yun yung shepherd, yun yung pastor. Hindi yung ire-represent kanya sa Diyos. Ang pastor ay ire-represent niya ang Diyos sa iyo. So siya yung magiging mentor natin, siya din yung magko-correct sa atin, at magbibigay sa atin ng fellowship. Pasukin tayo sa fellowship, sa sheepfold, sheepfold. At
yung doctrinal accountability, amen, of course, accountable siya sa lahat ng mga doktrina na kanyang ituturo. Okay? Of course, kapag tinanggap natin yung doktrina na yun, accountable na rin tayo. Okay? Pero siya yung talagang accountable dyan, yung elders. No, every followers of Christ needs mentors, correction, fellowship, doctrinal accountability, and for no one or even a single believer grows alone. Okay? So, ibig sabihin, the Christian life was never designed to be a solo flight. Walang Kristiyano na solo flight. Okay? Hindi pwede na naging Christian ka na walang elder na ginamit sa'yo. Okay? Hindi pwede na naging anak ka na wala kang ama. Kasi pag nag-anak ka tapos wala kang ama, ano ang tawag diyan? Anong tawag diyan sa Tagalog? Brother Juan? Na wala kang ama? Putok sa buho. 'Di ba? Kapag wala kang kinikilalang ama, ang tawag diyan ay putok sa buho. 'Di ba? So hindi pwede na wala tayong kinikilalang ama dito sa buhay na 'to. Hindi tayo pwedeng isilang na walang ama. Ganun din sa spiritual life, sa Christian life, hindi pwede na wala tayong father of faith. Okay? So meron ka talagang ituturo dahil sila yung nag-guide sa'yo, nag-mentor sa'yo. At walang iba, of course, yung pastor. So the Christian life was never designed to be a solo flight. As Proverbs 27 verse 17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens one another. Kung paano pinapatalas ng bakal ang kapwa-bakal, gayon din naman pinapatalas ng isang tao ang kanyang kapwa. So ang mentors, they provide wisdom from their own experience to help us navigate life and avoid unnecessary pitfalls. Correction. So, yan din ang magko-correct sa atin kapag hindi na tayo naka-align sa right track. Okay, so while it can be uncomfortable, kasi pagka kino-correct tayo sa maling gawa natin, normally, ang comfortable ng tao eh. Di ba? Kapag sinasaway ka, o mali na yung ginagawa mo, unbecoming as a Christian na yan, mali na yan ay worldly na, hindi na tama yung ginagawa mo, normal talaga yan na ang comfortable ka eh, kapag sinasaway. Di ba? So kasama yan mga kapatid, yung correction, na we need people who love us, na enough to tell us the truth and help us get back on the right track. Diba? Kaya pag wala na yan sa salita ng Diyos, yan ay iniquity na, alam mo ng mali, alam mo ng mga worldly yan, okay? Lalo yung mga kasuotan, alam mo na yan, pero patuloy mo pa rin ginagawa yan, at hindi nagkulang ang pulpiting ito, hindi nagkulang ang pastor, napaalalaanan tayo sa mga worldly things, at patuloy mong ginagawa yan, at hindi ka nakikinig sa pastor, sa correction, sa pulpitong ito, once na ang pastor ay nasa pulpito, dito magsisimula ang correction, ang judgment. Judgment must begin at the house of God. Amen? Sa tahanan, yung parents, hindi ang pastor. Especially yung father. Siya talaga ang magko-correct sa anak niya. Dahil siya ang nakakita araw-araw kung anong ginagawa. Ang pastor, hanggang pulpito yan eh. Diba? At ako yung pastor na hindi pa kailamero, kahit yung mga Facebook account nyo, hindi kayo pinapasok at hindi kayo naka-friend sa akin. Na karamihan yata naka-unfriend sa akin, basta hindi ko tinitingnan. Dahil ayoko na makita kung ano yung mga pinupost nyo dyan. At kung hindi ko magustuhan, baka madirekta ko kayo ng message. Kaya, kaso nakakarating din sa akin, dahil may mga pastor na nagsusumbong sa akin. O, membro mo ba yan? Membro mo ba? Sino? O, yan, ayan. So, nakakarating din sa akin kahit na hindi ko tinitingnan o ini-stock yung mga Facebook nyo. Okay? Hindi ako mahilig mag-stock ng mga Facebook account. Kahit nga yung mga pastor, naka-block sa akin eh. Yung mga Facebook account ng mga pastor, naka-block yan. Kaya hindi ko alam. Kaya one time, merong nag-report na kwento sa akin, yung isang pastor, may sakit daw.
namayat daw. Sabi ko, hindi ko alam kasi naka-block yung mga Facebook account nila sa akin. Ayokong makita kung ano yung ginagawa nila, kung saan sila pumupunta. Ayokong mabalitaan. Okay? Nakapokus lang ako dito sa TMT, sa mensahe, kung ano yung mga ituturo. So, as much possible, ayaw ko rin makarinig ng mga balita. Pero of course, hindi mo maiiwasan dahil meron magkukwento talaga. Eh, nung mabalitaan ko may sakit, sabi nila ay, sige, kung available ako, ay tama ako magbisita. No? Bisitahan din natin. Dahil may sakit yung pastor. Pero hindi ko alam talaga na yung pala ay may sakit na. Okay? Kaya, hindi ako stalker ng mga Facebook nyo. Hindi ko alam kung ano yung mga pinopost nyo dyan. I hope sana ay simula ngayon ay maglilinis tayo ng ating mga Facebook account. Yung mga hindi kanais-nais na mga post, di ba, lalo sa mga worldly things, sa mga kasuotan na yan, linisin natin yung ating mga Facebook account. Ngayon, kung gusto nyo para mabilis, i-lock up nyo, ano man tawag doon? Lock profile. Para hindi na i-stalk ng mga judgmental. Kasi judgmental kayo eh. At tama lang naman na i-judgmental kayo kung iniquity yung ginagawa. Alam nyo nang mali. Diba? Lalo sa kasuotan natin, sa mga ginagawa natin. So, dapat hindi tayo proud na ginagawa natin yung tinatawag na worldly things. Okay? So, ako, suggestion lang, hindi ito order. Huwag tayong maging proud, no? Sa mga worldly things. Lalo sa mga kasuotan ng mga kababaihan. Okay? Alam niyo nang ibig ko sabihin, dahil kahit hindi ko ini-stop yung mga Facebook account niyo, nakakarating din sa akin. Dahil yung mga friends of friends, di ba, ay magkakakunik-kunik lahat yan sa Facebook. Okay? Kaya wag niyo isipin na hindi kayo nakikita ng ibang mga churches, ibang mga pastor. Di ba? At alam niyo naman, yung dalawang pastor na ka-fellowship ko lang, lagi kong kausap, araw-araw, ay talaga nagsusumbong yan. Di ba? Isusumbong talaga nila yung mga nakikita nila sa mga Facebook account nyo. Eh mag-ingat kayo dahil babalik yan sa pastor. Ang lalalim ng mensahe nyo. Tapos, pagdating na sa kasuotan, di ba? So, babalik yon. Yung reproach ay, sasaluhin ni Kristo yon. Yung reproach. Sunod yung church, sunod yung pastor. Okay? Kaya hindi tayo pwede magmagaling na malalim ang mensahe, tama ang mensahe, pero pagdating sa pamumuhay ay malayo. So, tayo ay magsisimulang maglinis, mag-ayos. At kung ano yung dapat nating gawin bilang Kristiyano, ay gawin natin. At kapag merong talagang simula ngayon, ay gagamitin na natin yung correction, yung highest order in the Bible, which is the pastor, the elder. So lahat ng mga kapatid na kung saan ay kumikilala sa highest order, kung nire-recognize niyo yung mensahe ng prophet na in the Bible, hindi lang sa church in the Bible, ang pastor, siya yung highest order. So ibig sabihin, siya ang magbibigay ng command, siya ang magbibigay ng utos, siya ang magbibigay ng order. Siya yung head of the church. Sabi niya, the elder, the pastor. Ngayon, depende yan kung nire-recognize mo yan as a believer. Pero kung hindi, walang magagawa ang pastor. Hindi niya pwedeng sabihin na highest order ako sa buhay mo, sumunod ka sa akin. Hindi. Kung hindi mo nire-recognize. Kaya nga, nais ko sa araw na ito, kung lahat ba tayo, lahat ba dito, no? Na naniniwala dyan at tinatanggap yan na ang pastor ang highest order in the Bible. Mamaya. So, tatlo, yung fellowship. So, this is where we find strength and encouragement. Fellowship serve as a spiritual safety net. Kaya kapag wala kang fellowship, tuwang-tuwa si Satanas.
Di ba? Dahil gagatungan ka ng gagatungan ng Satanas. At magtataka ka, mas binibless ka pa. Kahit na hindi ka umaatin ng fellowship. Binibless ako eh. Di ba? Kaya ang fellowship, yan ay safety net natin. Okay? At yung doctrinal accountability. So lahat tayo, meron tayong tinatawag na doctrinal accountability. Whether na tama o mali, yung mga doktrina na tinanggap mo, na sinishare mo, accountable tayo. Pero, mas unang-una yung pastor. Di ba? Kaya dun sa Great White Throne Judgment, accountable ang bawat pastor sa kanilang congregation. Kasi, nakasiling lang naman yung mga membro eh, sa yung laity. Kung ano turo ng pastor, of course, yun ay magiging turo ng lahat ng mga members. Kaya, sa Great White Throne, sa araw ng paghatol ng Diyos, sa dakilang araw ng paghatol, accountable ang lahat ng pastor. Amen. Gaya nga, ang Christian ay life was never designed to be solo flight. Kaya maging ang mga apostle in the Bible, even the apostles in the Bible, always worked in teams because they knew that spiritual growth happens best within a community fellowship. At isa sa mga great example dyan ay walang iba, si Pablo. Kilala niyo yan? Hindi yan si si Naruto. Si Pablo yan. Okay? At si Pablo, meron din siya tinatawag na elder o mentor. Diba? Kilala nyo? Si Bernabe. So yan yung mentor niya, yan yung elder niya. Siya yung nag-guide kay Pablo nung si Pablo ay na-convert. Pero bago sa conversion ni Pablo, meron ding mentor si Pablo before conversion. Walang iba si Gamaliel. Okay, si Gamaliel ay sa time na yan ay influential Pharisee. Okay? Bago ang kanyang pagbabago o conversion, si Paul, na kilala noon bilang Saul, ay nag-aral sa ilalim ng kilalang gurong Hudyo na si Gamaliel. Sino si Gamaliel? Siya ay isang respetadong miyembro ng Sanhedrin at isang dalubhasa sa kautusan ng mga Hudyo. Law of the law. Kilala siya bilang isa sa pinakadakilang rabay sa kasaysayan ng Judaismo. Bagamat ipinanganak sa Tarsus, lumipat si Paul sa Jerusalem para lang upang mag-aral under kay Gamaliel. Ano ang itinuro sa kanya? Ayon sa Biblia, Acts chapter 22 verse 3, si Paul ay tinuruan ayon sa mahigpit na paraan na kautusan ng ating mga ninuno. Dahil dito naging masigasig siyang Pariseo bago siya naging tagasunod ni Kristo. So yan, before conversion, merong mentor, merong teacher, si Paul. At nung ma-convert ngayon si Paul, meron din siyang mentor. Meron siyang naging guide, nagturo sa kanya, umulalay sa kanya. Walang iba, si Bernabe o tinawag na Barnabas. Ang itinuturing na unang naging mentor ni Pablo sa kanyang buhay Kristiyano. Bagamat si Ananias, ang unang sinugo kay Pablo ng Diyos upang ipanalangin si Pablo. Nung ang pangalan niya pa ay si Saulo. Para manumbalik ang kanyang paningin kasi nabulag si Pablo eh. Kaya siya ay binulag. So, pinag-pray siya ni Ananias. Okay? Si Bernabe ang gumanap ng mahalagang papel bilang mentor sa pamamagitan ng mga sumusunod. Si Bernabe ang naging bridge doon sa mga apostol kasi hindi type ng mga apostol wala silang tiwala kay Paul dahil nga taga-usig si Pablo before conversion Kaya ang naging papel sa buhay ni Pablo, ni Bernabe ay naging tulay sa mga apostol. Nung una ay takot at hindi naniniwala ang mga alagad sa Jerusalem na tunay ng believer. Diskumpiyado pa rin yung mga alagad sa Jerusalem na converted na si Pablo. Kaya si Bernabe ang kumuha sa kanya at nagpakilala sa kanya sa mga apostol upang tanggapin siya sa fellowship, sa community. Kaya si Bernabe ang unang nakasama ni Pablo sa misyon. Kasama sa unang misyon si Bernabe ang naghahanap kay Pablo sa Tarso para isama niya sa gawaing pagtuturo sa Antioch.
Sila rin ang magkasama sa unang paglalakbay bilang mga misyonaryo. At si Bernabe din ang tagapagtanggol at gabay ni Pablo. Dahil sa reputasyon ni Bernabe, dahil si Bernabe ay tinatawag na son of encouragement. Naging gabay at tagapagtanggol siya ni Pablo noong nagsisimula pa lamang ito sa ministry. So meron talaga siyang mentor, meron siyang abogado, defender. Dahil ayaw pang maniwala na totoo talagang na-born again na siya, si Pablo, na-convert na. Makikita ang pag-unlad ni Pablo sa kanilang samahan, sa simula ay tinatawag silang Bernabe at Saulo. Di ba? Kahit na-convert na si Paul, Saulo pa rin ang tawag kasi ayaw maniwala na talagang hindi na taga-usig. Ngunit kalaunan ay tinawag na silang Pablo at Bernabe, na nagpapakita kung paanong matagumpay na nahubog ni Bernabe si Pablo bilang isang pinuno. Amen? Ganon din si Buddy Branham. Meron ding ginamit sa kanya na pastor, na mentor, na nag-ordain sa kanya. Walang iba ay si Dr. Roy E. Davis, yung may-ari ng Davis Paint. Joke lang yun. Si Roy E. Davis ay pastor na nag-ordina at nag-mentor kay Brother William Branham noong 1930s. Binata pa siya dyan. Kaya kita nyo, ganda ng bigote ni Brother Branham dyan. Di ba? Conversion at ordinasyon. Matapos ang isang religious experience noong unang bahagi ng 1930s, nagsimulang dumalo si Brother Branham sa First Pentecostal Baptist Church sa Jeffersonville. Sila yung First Pentecostal na Baptist pa. Kaya tinawag na First Pentecostal Baptist Church sa Jeffersonville. Ngayon, dito sa panahon natin, iba yung Pentecostal, iba yung Baptist, magkaaway. Pero yung itinayo na ni Roy Davis na simbahan ay tinawag nilang First Pentecostal Baptist na Pentecostal pa. First Pentecostal Baptist Church sa Jeffersonville, Indiana, kung saan si Roy Davis ang pastor. Si Davis ang nag-ordina sa kanya sa Missionary Baptist Church. So si Buddy Branham noong 1930s, siya ay a young Baptist preacher o pastor. Okay? So si Buddy Branham under sa ministry ni Dr. Roy E. Davis ay assistant pastor. Naglingkod si Branham bilang assistant pastor ni Dr. Davis. At noong 1933, yung simbahan nasunog. At ang ginawa ni Roy Davis ay nag-ibang state. Umalis siya, iniwan niya kay Buddy Branham yung congregation. At nasunog kasi yung simbahan Kaya nailipat kay Buddy Branham yung congregation. Noong 1933, matapos masunog ang kanilang simbahan, at umalis si Davis patungong Texas. At ipinagkitiwala niya ang kanyang kongregasyon kay Buddy Branham. Ito naging pundasyon ng kalaunay, naging Branham Tabernacle kasi nasunog na. So nagawain na lang sila sa tent. Tapos doon sa tent, doon nila sinimulan yung cornerstone ng itatayong simbahan. Di ba? Nilagay niya pa yung kapiraso ng Bible niya. Okay? Nasunog pala yung simbahan na itinayo ni Roy Davis. Okay? So, ang ginawa ni Roy Davis, siya ay pumunta sa ibang lugar na lang, iniwan niya na kay Buddy Branham. So, doon nagsimula na yung Branham Tabernacle. Okay? Sa mga huling bahagi ng kanyang ministeryo, nagkaroon din si Branham ng mga malapit na kasama at mentor. Ito yung mga healing revivalist na sila F.F. Bosworth at si Ern Baxter na nagsilbing mentor sa kanya mula noong 1948 at Ern Baxter na naging kanyang mga campaign manager. Okay? So, meron talagang God's elder. Yan. Now, dito sa message na question and answer, sabi diyan, we believe in church government and the government is ordered by the Holy Spirit in the Bible. The pastor is always the head of the church. Okay? So, ang church, meron silang head, which is the pastor. What if merong church
na walang pastor, anong tawag sa church na yon? What if? At meron talagang ganyan simbahan na alam ko. Di ba? Walang pastor. At kahit anong gawin nila, talagang hanggang ngayon wala pa rin pastor dahil hindi matuloy-tuloy yung botohan eh. Okay? So what if kung ang pastor, siya yung head of the church? The pastor is always, siya yung God's elder. Ano ang tawag natin sa church na walang head? Anong tawag? Anybody? Headless. Di ba? Headless. Kaya, another na tawag yan, pastorsless church. Church din sila, kaso headless. Okay? Tanggapin man nila ito, hindi, pero headless. Okay? Kasi sa Bible, ang pastor, the head of the church. At ang pastor ay siya yung highest order in the church. So, wala silang highest order. Wala silang leader. Okay? Walang magbibigay ng order sa kanila. Walang mag-guide sa kanila. Walang magko-correct sa kanila. Di ba? Kaya, kung meron man dito na gustong maghanap pa ng ibang simbahan, dahil wala tayong church building, ay, ayan lang ang tip ko sa inyo. Siguraduhin nyo yung simbahan na pupuntahan nyo may pastor. Di ba? Yung gusto nyong simbahan, o gusto nyo lumipat ng simbahan, gusto nyo maghanap pa ng simbahan na mas malapit sa inyo, at kung hindi nyo nagugustuhan dito yung turo, lalo ang correction, dahil simula ngayon, naglilinis tayo, so i-correct natin lahat. Walang exempted. Okay? Kaya kung meron pang may nagbabalak na lumipat ng simbahan, ang tips ko lang ay dapat may pastor. Di ba? Kasi yun yung sa Bible. The pastor is always the head of the church. So kapag walang pastor, walang ulo yung simbahan na yan. Okay? Delikado. Okay. Walang representative ang Diyos. Kasi ang pastor, he represent God to you. So kung nag-e-expect ka ng rapture, tingin mo kaya ma-rapture ka? Kayo na lang sasagot. Kung nag-e-expect ka, o gera na, naku, malapit na yung rapture, nagkakagera na. Sana mag-rapture na. So kayo, kung simbahan ka na walang ulo, walang pastor, ma-rapture ka? Di ba? Kasi walang magko-correct sa iyo kung nagkakamali ka na. Di ba? Paano ko maitutuwid kung nagkakamali ka na? Di ba? Kaya ang Diyos naglagay siya ng pastor sa church at siya yung highest order. Okay? Para i-correct tayo, para bigyan tayo ng tamang doktrina, imituruan tayo, sawayin tayo sa ating mga pagkukulang. At of course, kahit naman na may pastor ka, kung hindi mo naman siya kinikilalang highest order eh. Ganon din yun. Di ba? May pastor ka o wala, kung hindi mo naman talagang kinikilala yung pastor na highest order, gagawin mo talaga yung gusto mo. Kaya, pareho lang din. Di ba? Kung talagang hindi mo kinikilala na ang pastor ay highest order. Okay? So, lahat ba tayo dito ay sang-ayon? Naniniwala? Gusto kong makita yung mga kamay nyo. Lahat ba tayo ay sang-ayon na ang pastor dito sa TMT ay highest order na kapag kailangan tayong i-correct, magpapakorek tayo? Amen. Di ba? So, yung mga kamay na itinaas na yan, witness ang Diyos. Malaman natin yan kapag kinorek na kayo. At huwag kayong mag-alala, kapag ang pastor naman ngayon na nagkamali, ang Diyos ang magkukorek. Mas matindi. Mas matindi ang correction ng Diyos pag direkta. Di ba? Kasi wala namang magagawa ang pastor kahit sabihin kong highest order ako kung hindi nyo naman ako kinikilalang highest order eh. Di ba? Malalaman mo naman kung talaga ang merong respeto ang laity sa church, sa pastor, malalaman mo yan.
kapag faithful siya na umaattend. Pero yung bihira lang, direkta ko sasabihin sa inyo, hindi niya kinikilala yung highest order. Hindi niya kinikilala. Wala siyang talagang submission. At wala siyang respect. Dahil online na lang wala ka pa. So, hindi ka kumikilala talaga ng highest order. Hindi ka kumikilala ng authority. Mahirap ang isang Christian life na walang pastor. Nung ako'y umalis doon sa simbahan na pinanggalingan natin, naghahanap ako ng pastor. Dahil mahirap ang walang pastor. Walang magpipray sa'yo, walang magsishare sa'yo, walang magko-correct sa'yo, wala kang mapagtatanungan, walang mag-guide sa'yo. Mahirap walang pastor pagdating sa Christian life. Di ba? Kaya kung wala kang i-recognize na highest order in the Bible na pastor, walang magagawa yung pastor kahit sabihin mo ay pastor dito sa TNT. So, kung may pastor man o wala, kahit sa ang simbahan ka, kung hindi mo nire-recognize to, hindi sa simbahan ang problema. Ikaw may problema. Okay? Kaya kung lahat dito na nakikinig ngayong umaga na to, sa araw na ito, ay naniniwala na ang pastor in the Bible, siya yung highest order in the church. Ibig sabihin, lahat ng order manggagaling sa pastor. Siya ang magbibigay ng order. Hindi pwede magbigay ng order ang sino man sa inyo. Di ba? Okay? Pwede kayong mag-suggest o magsumbong, humingi ng payo, kung ano yung nakikita nyong mali, ididirekta niya doon sa highest order. At yung highest order naman ang magbibigay ng order. Yun yung tamang flow ng authority. Okay? Siya yung highest order. So, kailangan, yun yung nasa puso natin, yun yung nasa isipan natin. Otherwise, walang magagawa ang pastor. Hayaan na lang kita. Kaya yung mga hindi naman talaga faithful dito, hindi active sa ministry na to, hayaan ko lang kasi wala naman ako magagawa eh. Kahit naman sawayin ko kayo, kahit na i-text ko kayo, tawagan ko kayo, kung hindi nyo nire-recognize tong sinabi ng Bible at sinabi ng prophet, walang magagawa ang pastor. Kaya, lalo kung matampuhin ka, hanap ka na lang ng ibang simbahan na naman. Diba? Talon ka na naman, kaya nga tawag ko dyan, tipaklong naman na believer eh. Kapag nagtampo, talon. Nagtampo na naman, talon na naman. So, tipaklong. Okay? So, napakahalaga nito sa bawat mananampalataya na ma-establish niya sa kanyang puso't isipan na ang pastor ay highest order siya. Na bibigyan niya ng karapatan ng pastor na kapag siya ay wala na sa right track, kailangang i-correct siya ng pastor niya. At irerespetuhin niya yon at tatanggapin niya yung pagtutuwid sa kanya ng pastor. Okay? Kaya sa araw na ito, itaas niyo yung mga puso. Kung talagang naniniwala kayo dito, amen, ay gagawin ng pastor ang kanyang trabaho. Amen? There's no higher order in the Bible for the church. Highest order, in the Bible, para saan? Para sa church. Than the elder, which is the pastor, is the highest order of the Bible. Pero, ang government ay ang Holy Spirit dapat. Kasi kapag hindi Holy Spirit, yung highest order na yan ay magiging ano? Anong tawag dyan? Anong tawag sa pastor na yan? Kapag hindi Holy Spirit ang nagagovern sa church. Diktador. Magiging diktador yan. Dikta ng dikta. Dikta ng dikta. Kasi highest order eh. So pag highest order ka, dikta ka ng dikta, utos ka ng utos. Order ka ng order. Diba? O, ayan Dapat, bilhan nyo ako ng laptop. Dapat, bilhan nyo ako ng ganyan. Dapat, meron kayong ganyan. Dapat, bibigyan nyo ako. O yun ang magiging diktador. Diba? Kaya mahalaga na ang church, mga kapatid, ay under the government and ordered by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, yung pastor dapat ay may Holy Spirit.
Ginaguide siya ng Holy Spirit. Amen? Pag hindi, ay magiging diktador yung pastor. So lahat kayo ay tinaas niyo ang kamay. Kaya kung sino lang yung nagtaas ng kamay, witness ang Diyos sa araw na ito, ay yun lang yung pagpapastoran ko. Kaya hindi lahat ng nakikinig dito, kung hindi naman ako kinikilala na highest order in the pastor, ay hindi ako talaga pastor nila. Maybe somebody else. Di ba? Kaya nga siguro nauna na muna yung mga umalis. Yung mga nawala dito, nauna na eh. Kasi maybe hindi talaga ako yung pastor nila. At yung mga natira, I believe na ako yung tinalagang pastor dito. Okay? Kaya nasa inyo na yan kung kikilalanin nyo ang sinabi ng Bible na ang pastor, siya yung highest order in the church. In the Bible for the church. And the church will never live higher than its pastor. Okay? Hindi siya pwedeng mas higher pa. Okay? Sa turo. Okay? And the church will never live higher than its pastor teaches. Hindi sa material things. Okay? Dito sa end time kasi, kailangan, bago ka bumili ng sasakyan, bilhan mo muna si pastor ng sasakyan. Bago ka bumili ng bagong laptop, bilhan nyo muna si pastor ng bagong laptop. Pag birthday, bilhan nyo ng cellphone. Diba? Kasi you cannot live higher than yung pastor. Hindi pwede na magkaroon ng brand new na iPhone si Buddy Roger. Pag hindi niya muna binilan yung elder niya. Diba? Ganon sa end time eh. Pero ang sabi ng message, you cannot live higher than his pastor sa turo, hindi sa material things. Okay? Hindi pwede, paano kung meron kang miyembro, milyonaryo, dapat milyonaryo din muna ang pastor? Ganon ba? Diba? Sa turo yon. Okay, hindi sa material things. And the church will never live higher than its pastor. Okay? Na kung saan sabi niya, if you got a good, sound, sane gospel teacher, yung good and sound, good doctrine, sound doctrine, you usually find that type of church. Kaya pipili talaga kayo ng simbahan eh. Nasa sariling pagpili niyo yan. Walang pwedeng mag-force sa inyo kung ano yung simbahan ang gusto niyo piliin. Yan ay ating self-will. Kaya meron tamang pagpili ng simbahan. Kasi pag pinili mo yung simbahan na yan, diyan ka magsimba, ibig sabihin, pinili mo yung pastor. Hindi naman pwede na pinili mo yung simbahan, ayaw mo ng pastor. Eh di doon ka sa simbahan na walang pastor. Di ba? Hindi pwede kapag pumili ka ng simbahan na sisimbahan mo, susuportahan mo yan, at kung anong puro at utos dyan, tatanggapin mo. Kung ano yung pagtutuwid at pagkukorek dyan, tatanggapin mo. Kasi merong pastor dyan. Merong magkukorek sa'yo. Pero kung ayaw mo ikokorek ka ng pastor, maghanap ka ng simbahan na walang pastor. Merong pastor dyan, ituturo. Merong simbahan ganon, ituturo ko sa inyo. Kung gusto niyo ng ganon, na walang highest order. Lahat highest. Lahat pantay-pantay. O merong ganon simbahan. Na majority. Na ano pagkasunduan, yun na yun. Wala silang highest order. Okay? So kung gusto niyo ng ganon, o walang gustong mag-correct sa inyo, walang mag-correct sa atin, okay? Maghanap tayo ng simbahan na walang highest order. Meron yan. Okay? You'll never live higher than your pastor. You remember that. Okay? Dahil ang pastor ay meron siyang a little more knowledge of Scripture that he could teach the others. Yan ang magtuturo sa iyo eh. At sa pagtuturo, kasama din yung correction. At maging sa pagiging buhay Kristiyano, kung ano yung mga becoming at unbecoming a Christian. Di ba? Kaya, iingatan natin yung sarili natin. Okay? Lalo sa panahon na ito, mga kapatid, na talagang maraming mga
scammers o mga nanamantala, okay? At gagawa ng paraan para, di ba? Kaya iingatan mo talaga na kahit makagawa ka ng mali, kahit sabihin mo hindi mo sinasadya, hindi mo talaga yon ang intention mo, once na agawa ka ng mali sa buhay, ay talagang papasok ka sa matinding pagsubok sa buhay. Okay? Kaya ingatan natin ating mga sarili, lalo sa unbeliever, lalo sa mga kalalakihan, lalo sa mga binata. Ingatan niyo inyong mga sarili. Okay? Mahirap kapag naakusahan tayo, lalo kung aminado tayo na nagkamali talaga tayo, pero hindi naman natin intention o whatsoever man, no? Nagkaroon tayo ng mistake in this life. Kapag nakot tayo on the act, ay talagang magsasuffer tayo. Kaya ang payo ko sa mga kalalakihan, no, hindi na sa mga kalaki, sa mga kababaihan, pagdating sa sexual immorality, ingatan natin ang ating sarili pagdating sa sexual immorality. Number one na yung mga kababaihan sa kanilang pananamit. Diba? Once na nagsuot ka dyan ng maikling mga shorts, nag-bathing suit ka dyan sa public, and becoming a Christian. Yan ay sexual immorality sa Bible. Yan ay immoral. Okay? One time noon, nung nandun pa ako sa church, na pinagalingan natin, mahigpit doon mahigpit kami doon, Brother Juan. Bawal talaga ang short doon. Wala nagsa-short. One time, ay isinama ako dahil nagdadrive ako ng FX noon. Sabi, Arky, like to FX mo, Brad. O, siyempre, highest order, headship. O, sige. So, driver ako. Yan. Mapunta kami doon sa Bulacan. Yung 8 Waves ba yun? Yung pinakasikat na public na resort. So, ito, wala akong intention na maligo kasi public yun . Hindi naman pwedeng maligo na nakapantalon. Ito na ngayon. Sabi ng pastor, "Oh, Brad, ligo tayo. Oh, bigyan mo ng short si Brother Jojo. Pahiramin mo." Nagulat ako ngayon. Ay ko, pwede naman pala mag-short. Akala ko bawal mag-short. Pwede pala mag-short dito sa public resort. So dahil nakita ko, nag-short na siya, at binigyan ako ng short, short na rin ako. Kasi you cannot live higher than your pastor . Di ba? At one time, nagkayayaan na naman, yun, may sinundo kami na anak ng pastor doon sa diyan sa Quezon City, yung mga barbar diyan. Kasi yung anak ng isang pastor na barkada din niya, na barkada ko na rin, parang barkadahan . Sunduin muna natin yung anak ko doon. Tumutugtog ngayon doon . Punta tayo doon. Akala ko susunduin lang. Yung pala, susunduin sa loob ng bar. So pagpasok mo sa bar, doon yung nagiinuman, mga nagsasayawan, yung mga naka-short, naka-bikini, nagsasayawan, nagiinuman. Pasok din kami. So nauna yung mga pastor pumasok. Ako parang ayaw ko pumasok . Kaso you cannot live higher than your pastor headship . So pasok na rin ako. So pagpasok namin, yung isang vocalist doon ay tinawag, "Pastor!" Sa loob ng bar. Di ba? Kaya sabi ko, pambihira. You cannot live higher than your pastor. Headship pa ang pastor. Yun yung turo . Pastor, headship . So wala, kaya sikreto lang noon yon. Hindi ko kinukwento yon. Diba? So, imbis na turuan ka ng pastor mo ng kabanalan, diba, yung mga sexual immorality, siya pa yung nangunguna sa iyo, siya pa yung nagtuturo sa iyo. Diba? Totoo yun. Kahit mamatay ako ngayon at makarating kami sa Great White Judgment, totoo yun ang sinasabi ko. Amen? Pero dito, mga kapatid, ingatan nyo yung mga sarili nyo,
mga kababaihan, yung mga pananamit nyo, di ba? At kahit na hindi ko nakikita yan sa mga Facebook nyo may nagsusumbong, maawa naman kayo sa akin. Dahil ako din ang napapahiya bilang pastor ng TMT. Ngayon, kung ayaw nyo talagang kilalanin na ang pastor highest order, ayaw nyo magpakorek, hanap na lang ng simbahan na walang highest order, walang pastor magkokorek. Meron ganung simbahan eh. Di ba? Kaya dito kasi nagsisimula na tayong maglinis. Hindi lang sa inyo lahat, pati sa mga anak ko. Ayan, nakikinig lahat ng mga anak ko. Walang apo ang Diyos. Anak ko kayo dito sa Ples, pero walang apo ang Diyos. Kung hindi rin kayo makikinig, ay may consequences din ang bawat isa. Okay? Kaya ingatan nyo yung sarili na hindi kayo maging katisuran dahil magiging reproach kayo ng ministry ito. Okay? Kaya ingatan nyo yung mga pagsuot-suot nyo ng mga ano na yan. Diba? At one time, si Paulo ay nakita ko yung cellphone. Andun yung picture ng girlfriend niya. Kaso hindi ko gusto yung walang problema, gawin niyang inspirasyon yung girlfriend niya sa cellphone eh. Pero hindi ko gusto yung suot. Ano yan, tawag doon? Yung ganun lang. Mahaba naman yung pero naka-sleeveless ba yun, tawag dyan? So sabi ko, nak, palitan mo yan. Hanapan mo ng magandang damit yung girlfriend mo. Yan, palitan mo yan. Yung magandang damit, yung maayos. So kahit yung anak ko, sinita ko. Nakaraang ba yun? Mga nakaraang linggo pa yan. Pinalitan mo na ba? Ayan. So hindi pwede kasing sasawayin ko yung mga anak nyo dito, pero yung mga anak ko hindi ko sasawayin. Okay? Kaya magbabantayan tayo ngayon. Bantayan natin yung sarili nating bakuran dahil binabantayan din tayo ng ibang bakuran. Okay? Kaya ang paglilinis, ang pagtutuwid ay magsisimula sa atin. Hindi lang tayo puro daldal. Hindi lang puro tayo quotation, hindi na born again ako. Hindi ganon. Ang tunay na born again mga kapatid, meron siyang kabanalan. Okay? So ang fellowship ay banal. Hindi lang sa spiritual, kundi in physical. Okay? Hindi ka pwedeng tawagin Kristiyano kung sa araw ng linggo, nandun ka rin sa beach. O, akala ko ba Kristiyano ka? Akala ko ba Christian ka? Akala ko ba bride ka? Mararapture kayo. Eh bakit nandito ka rin? Wala ka sa simbahan. Di ba? Kaya mahirap. Kaya pagdating ng rapture, excited lang yung mga message believer na sana mag-rapture na. Pero ang rapture, isa yan sa mga great disappointment day. The great disappointment day. Kasi ine-expect nila mararapture sila eh. Di ba? Kasi sabi, sa biyaya ng Panginoon, mararapture kami. Pero, ang ginagawa mo, iniquity. Kahit nasabihin mo na ipinako na si Kristo, tumulo na ang dugo, tinubusan tayo ng dugo, meron tayong gagawin na paglilinis sa sarili natin magsisimula. Lilinisin din natin yung ating sarili. Iingatan din natin ating sarili. Di ba? Katulad sa Tabernacle in the Wilderness, yung mga worshiper, bago sila pumasok doon sa holy place, doon sa outer court, meron dong water lever. Maghuhugas sila ng kamay. Di ba? Meron din dong yung mag-aalay sila ng handog, altar of sacrifice. So meron ka munang gagawin bago ka makakapasok doon sa holy place. Yung mga worshiper doon. So bilang worshiper, meron kang gagawing pag-aalay at paglilinis ng kamay. Yun ang tumitipo noon sa Tabernacle in the Wilderness. Hindi yung basta ka na lang papasok at uupo. Di ba?
palilipasin mo lang, o bride ako, mararapture ako. Merong paglilinis ang bawat worshiper. Maglilinis tayo. Ganon din ang church, ang fellowship, mga kapatid. Hindi lang ito fellowship, kundi ang fellowship meron siyang kabanalan. Kung paano ang marriage, may sanctity of marriage, ang fellowship din ay tipo din ng marriage. Meron din siyang kabanalan. Kaya merong paglilinis. Amen? Hindi natin pwedeng sitahin yung puwing ng iba, yung sarili nating puwing hindi natin nakikita. Kaya simula sa araw na ito, magsimula tayo na maglinis. Magkaroon tayo ng kabanalan. Okay? Pagdating sa labas, sa loob ng bahay, okay lang yan kasi sa loob ng bahay yan eh. Pero pagdating sa labas, di ba, hindi tayo dapat makitaan ng tinatawag na sexual immorality. Lalo sa mga kalalakihan, mga kapatid, mga binata, mag-ingat kayo. Ingatan nyo yung mga kaibigan, yung mga babae, kung mayroong kaibigan dyan, kahit na kaibigan nyo yan, huwag kayong basta dikit ng dikit. Diba? Kahit kabiruan nyo yan, ingatan nyo. Lalo kung unbeliever yan. Okay? Ingatan nyo yung sarili nyo. Diba? Huwag kayong basta dikit ng dikit. Kasi yung magtama lang yung skin to skin, sexual act na yun eh. Skin to skin. Lalo pang mag-kiss-kiss pa at yayakapin mo. Yan ay sexual act na. Kahit pag girlfriend mo pa, lalo kung hindi mo girlfriend, iingatan natin yung ating sarili. Kasi, papasok yan sa sexual immorality. Okay? Kaya, sa mga binata, ay mag-pray kayo ng babae na magiging asawa nyo. Okay? Para hindi kayo pumasok sa kasalanan. Okay? At kung meron man kayong mga nililigawan, ay maging malinis pa rin kayo. Maging maingat kayo. Huwag yung, girlfriend ko na to eh. Diba? Kung sunggaban mo na, ay hindi pa rin. Diba? Outside sa marriage, walang tinatawag na sexual immorality. Walang sexual act. Yung mag-kiss-kiss lang kayo sa public eh. Scandal na yun eh. Diba? Maghalikan kayo sa labas, sa mall, public scandal na yun. Diba? Ingatan natin ating sarili. Okay? Sa mga kababaihan, sa mga kabataan. Amen? Sa mga binata, ingatan nyo yung mga sarili. Okay? Kung hindi na kayang tiisin, mag-asawa na. Pero, pipiliin nyo rin yung papangasawa nyo. Okay? So the pastor is always the head of the church. That's God's elder. There's no higher order in the Bible than the elder of the church. There's no higher order in the Bible for the church than the elder, which is the pastor. He's the highest order. Amen? Wala nag-amen ah. Amen. Yung maririnig ko lang nag-amen, yun lang ang i-recognize ko na kinikilala nila. Amen. Diba? Amen. 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 Okay. Kasi walang pilitan to eh. Hindi ko nang ipipilit na kilalanin nyo ang highest order. Amen. Wala nang pilitan eh. Diba? Ang Diyos nga eh, hindi nga pinilit si Adan tsaka si Eva eh. Basta sinabi lang na maliban lang sa puno nito, huwag nyo kakaanin. Dahil sa araw na kainin ito ay kayo mamamatay. Hindi naman pinilit eh. Diba? Binigyan sila ng kalayaan. Okay, so, kapag ni-recognize natin yan, ang pastor ay his order, submit yourself, sabi naman dito sa message na to. Okay? Congregation, submit yourself to your pastor. No amen? Amen. Amen. Alam ko Amen. no amen. 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 Malalaman naman ng pastor yan kung talagang totoo yung amen natin. Oh, Amen. diba? Malalaman ng pastor yan. Okay? Right. Malalaman. Okay? Kung nagpapasubmit tayo sa pastor. Okay? At of course, ang pastor, magpapasubmit naman sa congregation as a whole, hindi individual. Okay? Hindi yung magpapasubmit ako kay Brother Roger. Papasubmit ako, hindi. As a whole. Kung ano yung mapagkasunduan ng congregation, magsasabit ako doon kasi nga, one vote lang ang pastor. Bawat isa, one vote lang.
doon mo ilalagay yan na submit yourself to congregation. Hindi yan yung parang vice versa na magpapasubmit sa akin si Brother Joel pag may inutos ako. Tapos si Brother Joel, uutusan ako, magpapasubmit din ako. Hindi ganun ibig sabihin nun. Congregation as a whole. Okay? Hindi individual yan. Kaya naman, message believer, okay, yan yung TMT. Okay, yung may dalawang takip, ano yon, mga bisita lang yon. Okay, yung tinakpan. Okay, yan yung ating mga kapatid sa ibang church. Kaya nilagyan ko ng takip eh. Mamaya sabihin, kiniklaim na natin. Pinoproselyte natin, no? Yan nilagyan ko lang ng ano muna yan. Sinensor ko muna yung mga mukha nila dahil sila lang ay ating mga bisita at sila yung ating kinukuha kapag magre-rent, no? So yan, kung lahat yan mga nasa picture na yan ay naniniwala sila dyan na there's no higher order in the Bible for the church than the elder, which is the pastor. He is the highest order in the Bible. Naniniwala sila na congregation submits to your pastor and the pastor submit your congregation. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pero kung hindi, pagpalain pa rin kayo ng Panginoon. Wala namang magagawa ang pastor. Kahit nga Holy Spirit, walang magagawa kung ayaw nyo sumunod eh. Di ba? Diyos. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng pre-moral agency. Kaya malalaman talaga natin kung sino talaga, yung totoo talaga na naniniwala dito. Malalaman ng pastor yan. Okay? And if we would study that we're doing when we're going to get married, ito na, kung pag-aaralan daw natin kapag gusto na natin mag-asawa. Okay? So, meron tayong mga binata dito. Maraming binata. No? When we choose our wife or husband, kung pipili tayo ng ating magiging asawa at magiging asawang babae, tagalogin natin para mas malinaw. At kung pag-iisipan natin kung ano ang ginagawa natin kapag mag-aasawa na tayo, diba? Meron tayong gagawin kapag gusto na natin mag-asawa. Kapag namili na tayo ng ating mapapangasawang babae, ng ating mapapangasawang lalaki, mamimili ka na Pag gusto mo na mag-asawa, mamimili ka na. Yung pala ang tama. Hindi kapag nakakita ka ng type mo, o type na type ko to ito na aasawahin ko. At para hindi ka na maunahan, ganun ang ginagawa ng iba May mga kwento sa akin yan, baka maunahan pa ako, ito aasawahin ko. Iba, hindi prayer ang ginagawa. Di ba? Ang gagawin niya ay talagang puwersahin niya na. Diba? Dadalhin niya na doon sa madilim at malamig. O doon sa bahay na pula. Diba? Ganun ang ginagawa. Pero sabi ni Brother Branham, kung gusto mo nang mag-asawa, mamili ka at manalangin ka. Pero kahit yung mga message believer, hindi ganun ang ginagawa Bubuntisin muna. Then, pakasal. Diba? Kaya, papasok talaga sa sexual immorality. Okay? Ang isang lalaki ay nararapat na taimtim na manalangin. Yung lalaki kasi siya ang pipili ng mga pangasawa niya. Siya kasi ang magpo-propose sa babae. Kaya yung lalaki, nararapat na taimtim na manalangin. Bakit? Dahil kung magkamali siya, maaaring masira niya ang buong buhay niya. Ibig sabihin, wrong person na napangasawa niya. Hindi pala fit to be a wife, to be his wife, ay habang buhay niyang dadalhin yun. Tinira niya na ang buong buhay niya. Kasi para mahiwalayan niya yon sa Bible, hihintayin niya munang mamatay. Paano kung umidad ng 100 years yung asawa niya? Makapag-asawa pa kaya siya after 100 years? Sabi niya, ang isang lalaki nararapat na taimtim na manalangin dahil maaaring masira niya ang buong buhay niya. Alalahanin, ang pangako, yung marriage vow ay hanggang sa paghihiwalayin tayo ng kamatayan. So, hihintayin mo munang mamatay yung asawa mo bago ka makapag-asawa ng tamang person. Kasi na wrong person ka, kasi mali yung pagpili mo Binintis mo muna sabi,
ipanalangin at pumili ka. Eh di, ginawa mo, nakita mo, maganda, sexy. Binuntis mo kagad. Hindi pa kayo kinakasal, binuntis mo na. Di ba? Ginawa mo, nag-live-in na kayo. Ang problema, paano kung ibinigay mo na yung sanctity ng flesh mo, yung virginity mo. Tapos iniwan ka at naghanap uli ng another girlfriend. Kawawa. Di ba? Dahil maaaring masira niya ang buong buhay niya, alalahanin ang pangako ay hanggang paghiwalayin tayo ng kamatayan. At maaaring masira niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng maling pagpili. Kaya dalawa lang. Maling pagpili o tamang pagpili. Kaya sa pag-aasawa, siguraduhin natin yung tamang pagpili. Hindi ibig sabihin, pag nabuntis mo, tama yung pagpili. Di ba? At meron nga yung unang panahon di ba? Kapag nakita na ng mga magulang, ipapakasal na. Di ba? Kaya dahil may nakatutok, pakasalan mo yan, hinawakan mo na yan. Pakasalan mo na yan. Yung mga forced marriage na yung yung mga marriage na yung set up marriage o yung arranged marriage o yung anak ko tsaka anak mo, sila na yung mag-aasawa, mga bata pa, arranged marriage. So wala kang pagpili doon. Kaya habang kinakasal, nag-iiyakan kasi hindi niya naman type yung pinakasal sa kanya. Diba? Ngunit kung alam niya, gumagawa siya ng maling pagpili, di ba? Alam mo na maling pagpili at pakasalan ng isang babae na hindi na babagay na maging kabiyak niya at gagawin pa rin niya ito kung gayo'y kasalanan. Yung kasalanan mo na. Alam mo naman na maling babae. Immoral woman. Di ba? Yung maling pagpili, kapag pumili ka ng immoral woman, pag pumili ka ng unbeliever woman, maling pagpili. Kasi ang lalaki po ipili Kasi siya ang magpo-propose. Di ba? Sino po ipili? Lalaki kasi siya magpo-propose Ganon din sa spiritual, si Kristo ang pumili sa kanyang nobya. At ang pinakasalan niya ay pure virgin. Hindi immoral woman. Hindi denomination ang pinakasalan ni Kristo. Kaya ang lalaki talaga ang pipili. At pag alam niyang mali yung babae na yon, hindi ka dapat at pinakasalan niya pa rin, ay kasalanan mo na yan. Hindi mo na pwedeng isisi yan sa Diyos, hindi mo na pwedeng isisi sa magulang mo. Okay? Kung gayon, kasalanan niya na yon. Kung ang babae may asawa, ay mag-aasawa ng isang lalaki at nalalamang hindi naman ito nababagay na maging asawa mo, ganun din sa babae, vice versa, kung alam naman hindi nababagay sa'yo. Let's say, pinakasalan mo, may bisyo, tamad, walang trabaho, pinakasalan mo dahil type mo, gwapo, alam mo na hindi bagay, mali, pinakasalan mo pa rin, alam mo tamad, walang hanap buhay, pero pinakasalan mo pa rin, kasalanan mo yun. Kung ang babae, mag-aasawa ng isang lalaki at nalalamang hindi naman ito nababagay na maging asawa mo, kung gayon, kasalanan mo na mismo yon. Pagkatapos mong malaman kung ano at tama at mali. Diba? Hindi ka naman siguro tinutukan. Meron ba dito tinutukan? Wala na, hindi na uso yung tinutukan Hindi na rin uso dito yung arranged marriage. Kaya hindi nyo ito dapat gawin hanggang sa nanalangin muna kayong mabuti. So, yun sa mga binata ngayon, mag-pray muna kayo. Diba? Huwag yung yung tinatawag na buntisin nyo muna. Huwag yung munang buntisin. Huwag muna kayong magdidikit. Kasi outside marriage, kahit girlfriend mo pa yan, pag nagkaroon kayo ng kahit nga kiss-kiss lang Diba? Consider yan sexual act. At lalo kung public, na masyal kayo, naghalik-halikan kayo, sex scandal yan. Diba? Sa Bible, sa message. Kaya ingatan nyo ang sarili nyo, mga kapatid, lalo sa mga kababaihan, mga kabinataan. Okay?
Dahil pag nagkamali kayo, kasalanan nyo na yun. Sinira nyo na yung buong buhay nyo. Kasi walang tinatawag na remarriage hanggat nabubuhay yung asawa mo. Now, if we would study, sabi niya, wrong choice, choosing wife or choosing husband, that's your fault. You ruin your entire life. Yan ang mangyayari kapag na wrong choice ka ng babae o lalaking pakakasalan mo. Niruin mo yung entire life mo. Okay? Kailangan mo pang hintayin mamatay. E paano kung ikaw na unang namatay? Di ba? Kaya ibang ginagawa, nilalason. Lalo kapag may insurance. Pinakasalan niya, pero ang habol niya, insurance lang. O lalasunin niya, unti-unti niya nilalason. Merong ganon sa totoong buhay talaga, maraming ganon, lalo sa Amerika. Kasi doon, hindi pwede wala kang insurance doon. Kaya maraming dito, mga nag-aasawa ng mga Amerikano, dadalhin doon sa Amerika, tapos bibigyan siya ng insurance, pero lalasunin siya ng Amerikano. Yun ang totoong buhay. Diba? Ganon din daw pag-apply sa pagpili ng church. Kaya ngayon, meron pa rin tayong choosing a church. Kung meron kayong church na napupusuan na gusto nyo magsimba, madali lang, mag-text lang sa akin, paalam lang. Oh, Pastor, Brother Joe, ay meron na kaming napiling simbahan. Magandang simbahan. Talagang simbahan talaga. Maganda, may awitan, may song leader, may mga deacon, may mga talagang magandang awitan doon. Talagang may church building. So doon na kayo magsisimba. Okay? So ganoon din yan. The same applies by choosing a church. You must pray over the church that you are fellowshipping in. Ipag-pray mo muna kung meron kayo nakitang magandang simbahan na gusto niyo pagsimbahan, pag-pray niyo muna. Di ba? Pagka sinagot kayo ng Panginoon, brother, sister, yan yung simbahan na tama. Sa TMT, hindi tama yun eh. O yan ang tama. Diyan kayo magsimba. Pag sinabi ni Lord ng gano'n yun, okay. Paalam lang. Di ba? Pero kailangan siguro din mong tama yung pagpili. Kaya nga, ang tip ko sa inyo, kung maghahanap kayo ng simbahan, amen, at hindi pa ito sapat para maborn again tayo, para maituwid tayo, kung hindi pa sapat itong ministry na to, i-apply natin to. Yung pagpipili tayo ng church, kailangan siguraduhin natin yung church na pagpipilian natin, ipag-pray natin bago tayo umatin-atin. Di ba? Sabi niya, dahil churches, ang mga simbahan, ay may daladalang espiritu. Kaninong espiritu? Espiritu ng pastor. Kung ano yung espiritu ng pastor, yun din yung espiritu ng congregation. Okay? You go into church, you watch the behavior of the church, you just watch the pastor. Eh paano kung walang pastor yung simbahan na yun, Brother Joel? Wala kang iwa-watch. You go into a church, and if you watch the behavior of that church, you just watch the pastor a while. Eh walang pastor. Delikado. Kaya kung kayo ay may napipiling simbahan, na gusto niyo simbahan, dahil wala tayong simbahan dito, ito ipapayo ko sa inyo. Huwag kayong pupunta doon sa simbahan na walang pastor. Okay? Dahil sigurado yan. Hindi ka mararapture. Dahil wala kayong ulo. Walang mag-guide sa iyo. Diba? Kailangan merong mabuting pastor talaga ang simbahan. Sila ang mag-guide sa iyo. Ang pastor kasi ang magre-represent sa iyo sa Diyos. I-represent niya ang Diyos sa iyo. He represent God to you. Yun ang ibig sabihin ng pastor. Kaya nagpadala sila mga pastor. Ipakikilala niya ang Diyos sa iyo. Kaya mahalaga na ang church may pastor. Okay? So if I was choosing a church, kung pipili ako ng church, ang pipiliin ko yung genuine, fundamental, full gospel Bible church. So yun yung church na may pastor, may tunay na pastor, may totoong pastor. Yun yung simbahan na genuine, fundamental, gospel Bible church. Kaya yung simbahan na walang pastor, hindi siya yung genuine, fundamental,
Full Gospel Bible Church. Walang ganun na simbahan na pastorless. Okay? Tandaan nyo ito. Kung gusto nyong maghanap pa ng simbahan, ng pastor na papasakupan nyo, maghanap kayo ng isang mabuting pastor, mabuting simbahan na genuine, fundamental, full gospel Bible church. Huwag lang doon sa simbahan na walang pastor. Yan ay warning ko sa inyo. Okay? Dahil you will ruin your entire life kapag pumili ka ng maling simbahan. God bless you all. At nawa ay nire-recognize natin ito na ang The Message Tabernacle, nasa online si Sister Che. Sister Che, ayun, nasa online ka eh. There is no higher order in the Bible for the church. Dito sa Abraham Tabernacle. Sa The Message Tabernacle, there is no higher order in the Bible for the church than the elder, which was Pastor Jojo. He is the highest order of the Bible. So congregation, The Message Tabernacle, submit yourself to your pastor, and pastor, submit yourself to your congregation. God bless you all. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Amen. Hallelujah. Dakilang Ama, salamat Lord sa munting mensahe, Lord, ng aming narinig. At naging honest kami sa bawat isa, lalo ang ibuting likod. Naunawaan namin, Panginoon, kung gaano ka seryoso itong usapin na ito bilang mga mananampalataya sa isang local church na meron kaming kinikilala na God's elder, meron kaming kinikilalang pastor at sinusunod. Kaya, salamat sa iyo, Lord, sa mga mensaheng ito. Nawa, Lord, kahabagan mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat isa na kung sa'yo naniwala at tumanggap sa mensaheng ito. At sa mga hindi pa lubos na naniniwala at tumatanggap, Panginoon, i-bless mo sila. At kung hindi man ito ang kanilang home church, ang dalangin ko, Lord, sa munting iglesia na to ay kahabagan mo sila. Masumpungan nila ang pastor na nakatalaga sa kanila para i-guide sila, Panginoon, kung hindi man itong munting ministry na to. Ang dalangin ko, Lord, sa bawat isa, i-bless mo, i-guide mo sila sa pamamagitan ng iyong Holy Spirit. Na makilala nila at makita nila, Panginoon, ang mga gifts na inilaan mo sa bawat simbahan. Pagkaloob mo, Lord, ng kanilang nasa ng puso. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Sa araw na ito, nagsimula kami sa pagtutuwid, sa paglilinis, sa mga pagkukulang, sa mga maling bagay, sa mga iniquity na nagawa namin. Ikaw ang siyang saksi sa araw na ito na nagsimula kami, Lord, na ituwid ang aming mga pagkukulang, paglilinis at correction sa aming mga buhay, mga sexual immorality, sa mga worldly things. Kahabagan mo kami patawarin, Panginoon, at maituwid kami ng iyong salita. Maraming salamat sa iyo, Lord. Ikaw ang siyang aming bantay, ikaw ang siyang aming comforter. Kahabagan mo kami patawarin at pagpalain mo ang bawat isa na narito na patuloy na nagsisikap, na umaaten, na nakikinig sa mga mensahe na narinig namin every Sunday. Salamat sa iyo, dakilang Ama, aming kang tinataas at pinupurihan. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen, amen. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. Father Juan Anenyon and family, Father Honorio, Roger family, Brother Junel and family, Sister Cherlina family, Brother Joel Cadiente family, Sister Janet Beltran family, no? Brother Felix Reyes and family, Brother Jojo Beltran and family. So lahat ng dito, sila yung mga boyfriend ng mga anak ko, sila Brother Imbeng, si Brother Bart, no? Nandito sila, kapiling na namin every Sunday. So pagpalain tayo ng Panginoon at si Pintal and family. No? Tama ba si Reyes Tascos? Paiba-iba pangalan mo eh. At Tascos to. Reyes Tascos. So paiba-iba. No, sa Facebook bawal yata yung paiba-iba yung pangalan. Email address ng trabaho kasi. At nawa, ito yung ating beginning, no? Para magsimula tayo na may mabuti, malinis na puso at pagkukorek, no?
Dahil yung mga unang mga simbahan na pinanggalingan natin ay hindi ganon ang pagtuturo. At double standard. Yung pinanggalingan ko, double standard eh. 'Di ba? Kapag anak niya nang pinag-uusapan, kino-correct, galit. Ayaw anuhin kapag mga anak niya na. Okay? So lahat tayo dito magbabantayan, pero lahat 'yan ay nasa order ng pastor. So ididirekta niyo lahat 'yan sa pastor para ang pastor ang magbibigay ng order. Okay? At kapag may mga cases, hindi naman 'yan pwede kailangan dalhin sa congregation. Pag may mga kaso, kapag nakarating sa pastor 'yan, pwede yang i-close door ng pastor para ingatan. 'Di ba yung mga kasalanan, iniquity, hindi naman sa lahat ng oras kailangan 'yan i-broadcast. Maliban na lang kapag hindi umamin, hindi nag-humble, may mga ganun, ayaw umamin, ayaw humble. So dadalhin sa congregation. Pero kung umamin naman, nag-humble naman, i-close door 'yan under sa office ng pastor. Okay? So yun talaga ang tamang practices dapat. Hindi kailangan isa sa publiko ko o dadali ko sa congregation. Kung ma-handle yan ng pastor under his office, ay mananatili lang yan sa pastor. Pero kung hindi, kailanganin niya yung congregation na mag-decide. Okay? So doon pa lang tayo magkakaroon ng one vote. O one vote si Brother Juan, one vote ako, one vote si Brother Roger. Kapag dinala ko sa congregation. So ang pastor pa rin ang magdadala sa congregation. 'Di ba? Kapag hindi talaga nag-humble, hindi nag-repent, dadalhin na yan sa congregation. Pero kung nag-humble, nag-repent naman, umamin naman, ang kailangan niya lang ay fruit of repentance. Kapag meron na siyang fruit of repentance at kaya niya nang mag-testimony and repent sa congregation, pwede niya nang gawin yon. Hindi na kailangang i-detalye pa kung ano talaga yung kasalanan na nagawa. Ang mahalaga ay nag-repent at ito ay denied na ng pastor. So, ganun ang ating Church of Order and Doctrine. Kung paano ang Church and Order and Doctrine ng Branham Tabernacle. Doon tayo nakasunod. Okay? So, ang church, mga kapatid, ay hindi tayo hinahatulan, kundi ang church ay kapag nakagawa tayo ng pagkukulang, repude siya. Ang church ay repudes. Hindi siya judgment bar. Ang judgment bar doon pa yun sa kabilang buhay. 'Di ba? Ang repude siya. Okay? Kaya nga after this sa Sunday, maituturo na natin yung perfection. Okay? Papasok na tayo sa message na perfection. Okay, so God bless you. Magpalain kayo ng Panginoon at God bless you. Magkita-kita ulit tayo sa Sunday. At siguro yung mga kandidato sa song leader ay mag-online, no? Para pag-usapan natin kung ano yung setup. Pero yun na nga, suggestion ko, kahit man lang isang buwan, no? Ay makapunta para mag-song lead. Ganun man lang. Pero kung hindi talaga, dahil sobrang mahal ng bigas, mahal ng gas, ay i-set up na lang natin muna sa online, pasamantala. Okay? So God bless you, magpalain kayo ng Panginoon at ibinibigay ko kay Brother Felix ang pagkakataon ng closing prayer. Wala na? Si ano na lang. Si Brother Roger na lang. Wala si ano eh. Ayun, Brother Felix. Ayun, lumitaw. Brother Felix, ibigay ko sa iyo pagkakataon ng closing prayer. Nakamute po. Nakamute, Brad. Ayun. Amen. Sa kailang Ama, maraming salamat sa umagang ito, Lord Jesus, na iniliwanag mo sa amin, Lord Jesus, ng pagiging elder, Lord God, ng aming pastor, na siyang bubuo, amen, at maninindigan, Lord God, sa pamilya ng kongregasyong ito, Lord Jesus. Ikaw ang pumatnubay sa amin, Lord, at gumabay, gamit mo ang aming pastor upang siya maging medium, Panginoon, ng iyong ninais na maging matuwid ang bawat isa, na maging lumakad ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus. Ito'y ayon sa mga tinuro ng aming pananampalataya na propeta sa huling panahon, Lord God.
Patnubayan mo po kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng humble heart at patient, Lord Jesus, at ang Espiritong mapagkumbaba, O God, na siya ang aming lalakaran, Lord God, at nubayan mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming asawa at mga anak, Lord God, aming mga mahal sa buhay, Lord Jesus, na hindi pa nakakarinig ng mensaheng ito. At gayon din sa mga nakarinig na, Lord God, ay sa buhay. At ito ay magiging sandata namin, Panginoon Diyos, sa nalalapit pang mga panahon, ang mga digmaan, nakikita na namin na senyales na iyong pagbabalik. Dumating man ng panahon, Panginoon Diyos, na kami ay yung agawin o kami mawala sa mundong ito, sa katawang lupang ito, ay handa kaming humarap sa iyo, Lord Jesus, na may taas noo na pananampalataya na yung anyong anak ay nasa likuran namin, na siya magre-represent sa amin, Panginoon Diyos, sa dakilang panahon ng Judgment Day, Lord Jesus, na meron kaming malakas na abogado upang humarap sa iyong hukom. O God, patnubayan mo kami, Panginoon Diyos, at patawarin, Panginoon, aming mga kasalanan at ibuhos mo ang iyong dugo upang cleanse, linisin ang aming mga kasalanan, Panginoon Diyos. Patnubayan mo po kami at gabayan, gayon din sa susunod na Sanlinggo, Lord Jesus. At dumating din ang panahon, Lord God, na magkita-kita kami sa November 1, O God, o sa darating mga panahon ay magkaroong daw palad na magkita-kita mga kapatiran, Lord Jesus, at magkamayan at mag-awitan. At sa araw na ito ay maging masaya ang bawat isa, Panginoon. Patnubayan po kami at gabayan ang bawat isa sa buong isang linggo muli at muli naming binabalik pasalamat. In the mighty name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. God bless you all. God bless you lahat. Salamat sa inyo mga kapatid. At pagpalain tayo ng Panginoon, magkita tayo sa November 1. God bless. God bless. Bye-bye. God bless. God bless. God bless. God bless, Brother Juni. God bless. Engineer, ingat ka sa biyahe mo. Sir Joel. Joel. Sir Bambi. God bless. Bye-bye.